Paano kung gusto mong mag-nachos pero wala kang nachos? Ano ang pwede mong ipalit? Sa episode ng Ninong Ray na to, medyo mabilisan to. Ay babalik natin yung medyo mas may ikling episode ng konti. Straight up luto lang. May ebas pa rin, pero bawas pa rin. At sa episode nga na to, alamin natin kung pwede ka bang mag-nachos kung wala kang nachos. Meron bang mga replacement yung nachos? Kasi dun sa dish na nachos, ang components yan ay nachos, yung parang chili con niya, tapos keso. Pwede mo bang palitan yung nachos ng ibang bagay? Pero bago natin malalaman yan, pare, gumawa muna tayo ng chili con. Simulan na natin yan. Sa may rin na kawali, lagay tayo ng oil of your choice. And my choice is chicken oil, pare. Lagyan natin ng sibuyas, bawang, beef, pare, ground beef. Bakit ground beef ang tawag? Kasi ang ground, past tense ng grind. Ha? Isa lang natin to hanggang magkaroon ng konting... Unahan mo, gusto mong mag-vlog? Ikaw na. Hindi. Ikaw na. Sir. Ikaw na. Igisa lang natin to. Tayo na natin siya magkaroon ng konting brown. Ninong Ray, ano po ba yung niluluto mo? Ano to? Ground beef para sa ating... Pangit! Pangit! Camera pa lang, amoy may puto ka na. Grabe pala yung bash na nararamdaman ko. Oy. Cut mo na yan! Oy! Cut mo na yan! Mawala pa tayo ng content. Pagka naririnig nyo na yan, tunog na yan, pare. Sabihin, medyo nagtutusta na siya. Ito, camera 2, pakita nga. Yan. Yung iba, tomato sauce ang nilalagay. Ako, ito ilalagay ko. Ayang yabang? Corn beef. Hindi, diced tomatoes. Nalagay natin yan. Pwede na yung isa. Ayoko rin masyadong masabaw eh. Tapos, next na ilalagay natin. Yung iba ayaw neto. Ako gusto ko neto. Beans, pare. Pwede kayong gumamit ng beans na dried. Kaso ang tagal nun eh. Tsaka nagkakadurog-durog minsan nyo kapag niluluto. Binababad kasi talaga yan. Asa na yun? Marami nang naghihingi ng link neto doon sa natin, KJ Essentials. Wala, ibigay lang eh. Sa US po galing. Sa Amerika pa binili ito eh. Ang tatak nito ay guard. Pwede nyo itapon yung sabaw, pero wag nyo muna itatapon talaga kasi maganda rin gamitin to pampalapot, di ba? Yan natin yan dyan. Okay na ba yung isa? Siguro ilagay nyo, depende sa hilig nyo sa beans. Isa pa. Pili ko mga kalahati na lang. Feeling ko tumahimik ka. Sorry. Uy! Talagang dapat... Pagising mo kanina. Oo. Kanina kasi pagising ko, may option. Peace or violence? Violence yung napindot ko eh. Naantok pa ako eh. Lagyan natin to ng smoked paprika, cumin, paminta. Ay, teka nga, lakihan ko nga ng konti. Ay, ang yabang. Yan. Grabe, ang ganda ng peppermill ko. Wow, malupit yung peppermill ko, pre. Peppermill mo. Ano yan? Yung ginagawa sa mga royalty kapag nag-aklas yung mga mamamayan. Ano? Pugot. Pugot yan, pre, di ba? Agad-agad maaamoy nyo na yung niya. Amoy inuman, amoy chili con. Tapos, eto medyo controversial to. Di ba? Ito na, kapit kayo. Ayan, kapit. Lalagyan natin to ng cocoa powder. Guyapon, kapit na kapit si Guyapon, no? Kapit na kapit, no? Gila natin ng cocoa powder. Kasi tandaan natin, Hindi natin... Bigyan mo na magkakataon. Sorry. tandaan natin na... Hindi ako natin kapag nagabay lang sila. Tama. Pre-will gamitin natin ito. Tama yun. Pero bukod doon, galing ang chili con sa Mexico. And sa Mexico, naglalagay sila ng tsokolate sa mga savory dishes. Kasi mga Aztecs, Mayans yan, pre. Diba? Sa kanila, sila nakadiscover niyan, di ba? Tsaka para hindi siya magmukhang kaldereta, alam mo yun. Medyo brown siya ng konti. Sagyan natin ng tubig yan. Konti lang, para lang mag-loosen up siya. Yung kanta na Eminem. Eminem. Wala na, pangit na yung joke ko. Kinanana ako eh. Loosen up to the music the moment you want it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Yan. So, pakuluin lang natin ng konti ito, tapos simmer natin ng konti hanggang lumapot-lapot siya ng konti. Man lang natin. Uy. Wala pa palang alat to. Patis. Oh, no. Konti lang. Patis ha. Konti lang. Ay! Ganun lang. Okay na. Cut. Pare, okay na yan. Ngayon,
Bukod dun sa i-experiment nga natin ngayon na nachos replacement, ano ba yung isang kailangan ng nachos as a dish? Keso. Ang galing mo dun Ang galing mo dun Akala ko. Naps ko na naman. Anyway, gawa tayo ng cheese sauce. Pwede namang grated lang, pero parang mas masarap na kumakapit-kapit yun, di ba, yung cheese sauce. Gawa tayo, madali lang yun. Meron tayo ditong quick melt na keso. Lagyan natin dyan. Ako sa inyo, huwag niya i-grate kasi kapag ginrate nyo pa may masastuck pa dun sa grater, sayang yun. Tsaka gatas. Pare. And that's it. Yun lang. Ang bilis nga. Oo, di ba? Teka lang, lulutuin pa natin, di ba? Tunawin lang natin yan and basically that's it na talaga, pare. Optional, kung gusto nyo lang naman kasi mamumuti yan di ba? Lagyan natin ng konting food coloring. Ano kulay yan? Blue. Yan. Okay na yan, pare. Malabnaw siya ngayon pero mamaya ng konti kapag lumamig yan, lalapot uli yan. Ngayon, doon tayo sa exciting part, pare. Doon sa ating tatlong nachos replacement. At ang unang-una nating gagawin ay, dito nagsimula itong episode na ito sa suggestion ni George. Ikaw ata nagsuggest ito. O si Amity. Si Amity, ikaw nagsuggest ito, di ba? Gumawa daw kami ng nachos pero ang gamit namin ay potato chips. So gumawa tayo ng potato chips. Simulan natin yun. Paano ba gumawa ng potato chips? Kuha ka ng patatas, hiwain mo naman ipes, pirtuhin mo. Pero aminin ko, kahit ako, medyo kahit pa paano marunong na ako maghiwa, hirap pa rin akong makuha yung consistent na kapal ng potato chips. So gagamit tayo nito. Ito ay mandolin. Kung wala naman kayo nito, pwede nyo namang kamayin. Wala namang problema doon, di ba? Okay naman sa inyo pag kinakamay, di ba? Pero ito lang, may ensure lang na consistent yung labas ng patatas natin and sabay-sabay silang lulutong. Manipis naman pala. Kunyari pa, naglagay na saluhan, di rin naman nasasalo. Maaring mahiwa mo yung ganyang kanipis sa gamit kutsilyo. Pero gawin mo yan ng few hundred times, medyo mahihirapan ka doon, di ba? So, I suggest gamit na lang tayo ng mandolin. If not, baka naman gumana tong teorya na to gamit ang store-bought na di ba? Na potato chips, di ba? Ito para sa akin yung mga klase ng kitchen essentials na talagang pag-i-investan mo, na sulit siya kasi mahirap hiwain yan, di ba? So pag meron kayo nito, walang kahirap-hirap and marami pa kayong magagawa dito. Ngayon, may kailangan tayong gawin sa mga patatas natin. Kailangan natin tong hugasan ng medyo matagal. Kailangan tulad ng ginagawa natin sa fries. Yes, may bata po kaming naririnig, hindi po kathang isip yon, hindi po multo. Meron po talaga anak ni Kuya Hamon, pakita mo. Di ba? Kumakaway po, ang cute di ba? Smile pa, Parang ako, cute. Okay, so continue po sa shoot. Okay. Hugasan lang natin to, tapos babanlawan natin ng 2 beses. Tulad dun sa sa rason kung bakit natin ginagawa to dun sa fries para mabawasan yung excess starch niya. One more time. Pagkatapos yung hugasan, kailangan nyo naman itong ibabad sa tubig. Mas matagal yung ibabad, mas maganda. Kung meron kayong chance na ibabad overnight, okay yun. Pero kunyari, meron lang kayo, say 15 minutes, pwede na rin yun, di ba? So babad lang natin to 15 minutes, tapos prito na natin. Gusto ko lang palang i-address na walang chili, yung chili ko natin, dahil marami akong kasama dito na hindi ko makain ng maanghang. Tulad ni George at ni Ian. So ang anghang natin, manggagaling na lang sa jalapeno, teka, tumatawag ang asawa ko, na itatapping sa lang natin mamaya. Be, anong gusto mo? Anong ulam? Ano sinabi ko kanina bago ako paakatin ng asawa ko? Jalapeno yung gagamitin natin na pampaanghang, di ba? Ngayon kung gusto yung maanghang yung chili con nyo, di sige, wala namang problema doon, di ba? Pero nagbibigay respeto lang ako doon sa mga hindi nagmamaanghang dito, di ba? Gawa muna tayo ng simpleng salsa. Noong nakaraan, pinakita ko na sa inyo na pwede kayong magsalsa gamit parang food processor. Mabilis lang, di ba? Pwede ka magsalsa yung gamit food processor. Pero pwede ka rin magsalsa gamit ang kutsilyo. Gusto mo turuan kita? Ay, wag. Pero sila tuturuan ko. Kamatis. Kunyari, yung kanin nilagyan mo ng salsa. Ano tawag doon? Salsa. Sinalsa ko yung kanin. Sinalsa. Gusto mo lagyan kita ng salsa? Para sinalsa ko si Alvin. Yan. So gagawin lang natin. Cut natin ito quarters. So hiwain natin yung buto. Yung kung tawagin nila, kulangot ng kamatis. So magiging ganyan yung itsura niya. Siguro, aray. Ngayon, kapag nahiwa ng ganyan yung kamatis, higaan yung ganyan. Hiwain nyo naman ng ganyan. Strips naman. Pero sa ganito kailangan medyo matalim talaga yung kutsilyo niya. Kasi kung hindi, pag mapuro yung kutsilyo, tapos gano'n nyo, tomato sauce labas niyan. Ano ba pre, nung nasa hotel ako? Hindi. O sige, wag na lang. Hindi, tinanong mo kasi kung alam ko eh. Hindi na ma. Dito lang. Alam mo, nasa hotel ako, naghihiwa ko kaya 10 kilo. Share ko lang. Yan lang. May naghihiwa kami ganito 10 kilo, tapos pinakitaan ako nung kusinero kasama ko doon. Si Tito Germs. Kung bakit Tito Germs yung pangalan niya, malinis kasi lagi sa kusina yun. Ayaw niya sa germs, pare. Tapos maghihiwa yan, ganyan. Di ba? Ganyan. Tapos iipunin niya ng nakaganyan. Mahabang mahaba. Nakukuha niya, perfect. Slice na. Talaga. Tito Germs at Tito Tomato pa. Tito Tomato.
Ganyanin nyo lang. Nasa kanya hiwain ng ganyan. Ayan, bali-balik una kay Tito James. Di ko alam paano niya nagagawa yung pantay-pantay eh. Tapos pag may mga naiwan na medyo mahaba, putulin nyo lang. Dapat lagi na palang kasama sa sistema ko to. I-introduce ko nga to sa sarili ko eh. Yung spatula. Diba? Hay! O, diba? Naghihapon ako saglit to. Sibuyas, try nyo rin na makuha yung ganong kapino na nahiwa. Spino. Yan na siya. Lagyan natin ng konting bawang. Olive oil. Konti lang. Kung ayaw nyo mag-olive oil, di wag. Okay lang. Pero mas maganda meron. Tama. Bili nagka-lemon dito. Pare, ang galing ah. Huwag tinatamad kayong salain yung lemon ng ganyan. Natutunan ko to dati. Tapos hindi nyo naman kailangan katasin yung buong lemon. Pigayin nyo pataas. Tapos lalabas yung buto niyan, pwede nyo yung tanggalin na gano'n. Diba? Diba? Oo, pero kung kailangan nyo yung buong katas ng lemon, wala, igaganyan nyo talaga, diba? Ganda ng peppermilk ko. Sa wakas, meron tayo nabiling wansoy. Amoy ipis man sa iba, napakasarap naman para sa akin. Genetics daw yun eh, kung bakit hindi kaya ng iba yung wansoy. Okay sa'yo yung flavor na yan? Oo, wala. Ayun yung namin ko kanina. Amoy ipis sa'yo? Hindi. Okay sa'yo to? Naptan India. Hindi gawin. Okay sa'yo? Meron kasi talaga mga taong hindi kumakain ng wansoy at hindi yun dahil maarte lang sila tulad ni Alvin. Ano yun? Genetically parang hindi talaga nila kaya yung flavor na yun. Ito talaga ang magpapasalsa sa salsa. Gusto mo salsahin kita? Oh. Oh, okay, ba't binalik mo pa? Naman yun. Ay, sorry. Alam mo kung saan naiipon talaga ito minsan? Sa Tagay na natin yan dyan. Salsang salsa yan. Yun? Salsahan na. So pag marami kayong kumakain yan, ano pa? Salsa party. Ano, salsahan 2024. Uy! Oh. Fresh. Hindi pa salso. Di mo trip yung wansoy? Bawal inubayan. Sige ka, face the wall. Nandito ako. Gusto mo pace the wall o smack the wall? Meron tayo sa una nating nachos, pare. Ito rin yung nangyari sa potato chips natin, pre. Ayan, nagkurba na siya. Mukha ko yan, par. Yan, di ba? Nagkurba na siya, tapos medyo translucent na siya ng konti. Kasi nga, binabad natin sa tubig, di ba? Ngayon, salang na natin. Lagyan natin ng tubig. Dahan-dahan. Meron siyang tendency mag-overflow, lalo na kung hindi nyo masyadong na-drain ng mabuti. Tuloy amin kasi galing siyang rekta sa tubig. Pero ayaw naman namin ibabad sa patuyuin kasi baka mangitim naman, di ba? Pero kung hindi naman masyado mainit yung mantika nyo, hindi yan mag-overflow. Ang importante lang dito, habang piniprito natin, medyo galaw-galaw ng konti. Ganyan, pakita mo. Pakita mo, Mr. Rainera, ipakita mo! Yan. Ganyan. Kasi ano to, maaaring magdikit-dikit kasi sobrang nipis, pare. Yung iba actually, nakita ko, pinapakuluan pa nila ng konti. Binablanch nila sa mainit na tubig, pero ako hindi na. Rekta na to. Ayun, pero nagbumukang potato chips to. Tsaka ang social, yung may ano sa labas, yung may balat sa labas, diba? Dito tayong gumasya natin potato chips, no? Nongs potato chips, diba? Kung sinong interested makipag-partner sa amin dyan, sa sarili naming potato chips, no? Kare-kare flavor. Mga Filipino flavor, sisig flavor, adobo flavor na potato chips. Diba? Yung kahit wala kang pulutan, parang meron na rin, diba? Tumigil na halos yung bula niya. Ibig sabihin, karamihan ng tubig niya, nag-evaporate na. And mabilis tong magbabrown, pare. So, kailangan haluin nyo ng haluin. Pero hinaan ko ng konti kasi gusto ko tong mas, kumbaga ba, extra crispy. Kasi nga, bubuhusan natin to nung ano natin chili ko natin di ba? Baka mamaya sobrang, mabasa lang siya agad. Ewan ko. Konting tak-tak. Yan. Tapos konting asin lang hanggat may mantika pa siya sa labas para kumapit yung asin sa kanya. Okay na to. Plating na natin. Oh, yung bago namin plato. Ito lang, pwede ito iserve ng ganito. Teka nga. Ba yan? Baby. Hindi mainit yan. Kung nalaglag pa. Pwede na si Kuya Alvin, no? Oh, iyon. Nagustuhan, no? Nagustuhan ng bata, pre, ha? Try. Wala na, naubos na. Cut mo yan. Prito tayo uli, pre. Kapag marami pala isinalang nyo na sabay-sabay, may tendency tumiklop yung potato chips nyo. So, wag nyo masyadong siksikin yung kawali. Tulad nung sa amin. Okay, mo number 7 na nga. Wala pa rin yung nachos. Yan, asin. Okay na, buuin na natin to, ha? Totoo na to. Yan. Lagay na natin yung mga dapat ilagay. Negative lang. Con carne. Walang pros. Naglalaway pa si George ang po na naririnig ko, pe. Imagine mo na yung, lemon doon na naman, George. Iyon. Yan na, oh. Parang okay to, ah.
Sakto. talaga yan. George, anong sasabihin pag may ganyan? Ayos. Konti lang na jalapeno. Mahal yan, bilang yan. Hindi lang yan. Ang paborito na Alvin? Salsa? Salsa sa umaga, salsa sa gabi. Tama. Salsa bago pumasok Sa sa eskwela. Ayan. At eto na pare ang ating potato chips nachos na mukha namang okay. I mean, usually kasi, tinitikman natin na sabay-sabay yung mga putahe. Pero dito, titikman na natin siya agad-agad kasi dapat tong tikman agad kasi lalabsa to. So, ano bang kailangan gawin? Jerome, slow mo Tanggal ang muna. sapatos. Jerome, mag-slow mo muna ng konti lang. Tapos, tikman na natin. Par, okay to. Ay, hindi namin alam eh. Mali! Ano yun? Hindi ganon. Nakasan mo din. Yun! Yan, tama. Oh, George, kanina ka pa naglalaway. Halika dito. Sorry ba, America pa rin? Uy. Tumingin pa sa camera. So para sa akin, pasado to. Alvin, pasado ba to? Pasado. George, pasado ba to? Di ba? Tsaka, honestly speaking, madali lang siya. Pero ang caveat dyan, dapat meron kayong mandolin. Kung walang mandolin, baka dehids. Para sa akin, pasado to, madali, with a caveat. Malaking caveat na dapat meron kayong mandolin. Pero paano kung wala kayong mandolin, pare? Yung kung ang pwedeng gawin dito ay... Bumili na lang sa labas. Pwede yun. Pero ang pwedeng gawin dito, kapalan nyo hiwa, gawing mojos. Tapos saka nyo gagawin ganyan, di ba? Yun, pwede yun, di ba? Dapat nga yun ang gagawin talaga namin originally. Pero meron nga palang mandolin yan, di ba? Pero, pre, masarap to. Okay siya. Sa pang, nakalimutan ko agad yung lasa. Makakalimutan ako eh. Ano? Sarap. Parang gusto ko nang tapusin itong episode na to dito. Pero hindi, meron pa tayong dalawa, di ba? Kaya, simulan na natin yun. Eto, nakita ko na dati to, pare. Ano? Ang next nating nachos replacement ay Tinapay? siomai wrapper, pre. Nakakain na ako nito dati at aaminin ko, yung nakain ko nito noon, medyo hindi ganun kasarapan. It is not quite that delicious. Na-try pa rin natin kasi ang naalala ko doon, naging problema na masyado siyang mantika. Baka lang low yung temperature ng pagpiprito niya, hindi natin alam. Bigyan natin ng pagkakataon, no? So, hiwain natin to dito para magmukhang nachos. Nachos na, pre. Diba? Kasi himayin lang natin. I'm guessing hindi na lahat. Ano lang yung kaya nating himayin. One eternity later. Ayoko na agad nito. Matagal pala to. Nagpa-follow up na ulit ang order yung order, table number 7. Tanong mo sa kanya kung kumakain siya hilaw. Ay, influensyang tao Ay, yun. habonatics ba yan? Sir Habon, upo. Sabi mo sorry na agad. Wait lang kamo. Una sa lahat, ang hirap niyang himayin, pre. Tatlo kami naghimay, nagkakapunit-punit yung wrapper namin. Pero I guess okay lang. Andito naman tayo para malaman kung gagana ba tong bagay na to. Tama. So lagay na natin sa mantika. Mas mahirap pa to kaysa maghiwa no? Oh, isa-isa mo pa siya ilalagay. Medyo mahirap to Kailangan masarap to. Pero kasi, pre, isipin mo ano ba lasa ng siomai wrapper? Parang hindi naman, 'di ba? Lasang harina. Pero tingnan natin, bigyan natin ng pagkakataon. Tama. Parang gagana naman dapat siya. Kasi, pre, para sa pananaw ko, at least sa ating mga Pilipino, gusto lang naman natin merong sasakyan yung chili con papunta ng bibig natin Alam mo 'yun? At ang sasakyan nun usually ay nachos nga. Kung kanina yung patatas gumana, eto feeling ko dapat gumana ngayon. Kung hindi, di wag natin gawin. Dito nga tayo para mag-experiment, di ba? Tama. Parang tinapay siya. Siguro. Sana. Pero kasi pre, ang tinapay may timpla. Ito parang wala Meron siyang suka, di ba? May amoy maasim siya minsan for preservative. So tulad lang din nung kanina, kaya natin dyan ng may mantika pa. Asin. Ano pa inaantay natin? Buuin na natin to. Hitin ko lang yung keso natin. Ang ating molo wrapper or siomai wrapper nachos. Na honestly, hindi ako mukhang excited sa kanya. Chili con. Actually, na pala con. Walang chili. Uy, ulan. Ulan. Yung... Jalapeno, hindi na kailangan suntukin. Ba't susuntukin? Ikaw, ba't kita susuntukin? Hindi ako. Hindi nga ikaw. Siyempre sabi ikaw. Sabi mo. Ako? Ako susuntukin? Ikaw. Ako susuntukin? Hindi, wala susuntukin. Ay, sino yung Wala, sino susuntukin? Ikaw? Ako? Hindi ako. Ay, sino susuntukin? Hindi ikaw. Salsa. Ano sabi ni Eminem? My salsa makes all the pretty girls want to dance and take off their underpants.
ang napakamailap na wansoy. Yan, pare. At eto na ang ating fake nachos na ginamitan natin ng piniritong molo wrapper, pare. Gusto ko na siyang tikman, pero bago natin siya tikman, Jerome, sawa ka muna. Konti. The perfect way. Okay, wala tong lasa. Wala tong lasa. Ang lasa ay nandun sa keso at sa chili con. At masamang bagay ba yun? Palagi ko hindi naman. Lalo na't kung sinarapan naman talaga natin yung keso at chili con natin. Con lang, con. Con lang pala, con. Parang, ang dating lang nabibitin ako, para. Gato, pre. Serban kita ng masarap na tapa. Oh. Tapos binigyan kita ng maganda pagkakaluto na malasado itlog. Oh. Pero walang kanin. Kulang. Bitin. Yun nga yun eh. Yun nga yun eh. Masarap everything else, pero mali ako sa sinabi ko kanina na ang nachos ay vessel lang ng chili con at keso para pumunta sa ating bibig. Hindi, pre. Hindi. Hindi ganito yun. Actually, yung pagkakaroon ng karakter ng nachos itself, masarap siya. May lasa kasi yung nachos di ba? Yung patatas may lasa rin. Eto kasi, wala talaga. George, pumarito ka nga. Nakita mo ba utak ko? Naghahanap na nasabihin si George. O sige, ano masasabi mo? Parang masarap naman siya. Masarap siya. Pero parang may kulang lang. Di ba? May kulang na ganun eh. Parang may hanapik sa ganito. Siguro, no, ganto naiisip ko dyan. Kung eto, sinerve mo lang ng ganto at wala namang comparison agad-agad yung mga bisita mo, baka okay lang sa kanila to. Pero kasi kakakain lang natin ng potato chips na masarap eh. Yun siguro yun eh. Yun siguro talaga yun, di ba? Pero alam mo ang advantage nito, par. Tingnan mo to Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Basang-basa ng chili con at keso. Pre, basang-basa talaga yan. Pero, malutong siya. Mas matibay siya. Mas matibay siya sa moisture, pre. Yun yung napansin ko sa kanya. And dahil meron siyang ganung properties, I don't think na pwede natin siyang itsapuera agad. Alam mo yun? Pero, ang tanong dito, sulit ba yung effort? Sulit ba yung effort ng paghihimay? Kasi admittedly, medyo mabusisi yung paghihimay. Mabusisi yung pagpiprito, di ba? Tingin ko ayos lang, lalo na kung wala kang mandolin. Ang katumbas neto, kung ginawa mo yung isa, maghihiwa ka ng maninipis talaga. Medyo mahirap. Magganto ka na lang kasi ito nakahiwa na ng maninipis. Okay siya, may laban siya, pero teka lang. Alvin! Allowable, di ba? Tulad ng sinabi ko na medyo parang bitin lang ng konti. Kasi Ako sa bagay, manipis ka. manipis siya, pero hindi bukod doon, pre. Wala talaga siyang lasa. Ang lasa lang na nalalasahan. Bakit nachos ba may lasa? Mas may lasa yon kumpara mo dito, pre. At saka kasi nachos, pwede mo makain ng solo eh. Oo. Di ba? Ito kasi, pre, parang kang kumain ng hangin na malutong. Alam mo yun, parang gano'n lang siya na medyo mamantika ng konti. Air fryer. Air fryer, tama. Ayun, no? Diba? Malutong pa rin. Oo lang. Okay lang sa ito. Okay siya eh. Mas madaling maghimay kaysa maghiwa kayo ng ganung kaninipis manually. Alam ko magkaiba siya, pero wala. Ginawa ko lang comparison yung first sa second recipe natin, di ba? Passable siya. Okay siya. And surprisingly talaga, kahit basa na siya, pre, malutong pa rin kasi, pre. Usually, kapag basa, malabsa na. Oo, eto. Malutong pa rin. So at least, may ganun siyang klaseng properties, di ba? Okay naman to. Pwede yung itry. Hindi mahirap hanapin, hindi mahal. Madaling gawin, di ba? So, meron pa tayong isa na medyo similar din dito, pero medyo mas iba ng konti. So, kung ano man yun, simulan na natin. Ang last natin ay ito. Bambi pala, na spring roll. Ito yung modern na lumpia wrapper, pare. Kaya ito yung pinili ko. Kasi, mas malutong to kaysa dun sa traditional na lumpia wrapper, di ba? So, buksan natin to. Saka na yan, makinis. Oo, Nesmaki. Na hindi naman masyado nagmamatter para dito sa gagawin natin. Pero nagpa-follow up na naman yung lagot ka. customer natin. Hindi naman siya masyado nagmamatter. Pero feeling ko talaga mas malutong to. Yun lang naman yung dahilan, di ba? Punitin natin. Ba't ba ako nakaupo? Lolo ba ako? Tingin ko, pilasin muna natin ng konti bago natin hiwain. Ay, hindi na napili. Hindi, ganyan na lang. Pilasin na lang natin ng isa-isa tapos saka natin gumitin. May mabilis kayang paraan to. Medyo matrabaho to ng konti. Pero feeling ko hindi pa rin trabaho nung kanina. Okay pa rin to. Nachos. Tiklop natin sa gitna. Tapos tiklop uli natin sa gitna.
Yan. So para ka na nagugupit ng 1/4 nung ano ka. Ay, hindi ako ganyan magapit eh. Hindi ka ganyan. Ako mag-ganyan. May dala akong kutsilyo nung high school. Dila-dila lang eh. Dila-dila lang. Oo. Talim pala ng dila mo. Siyempre. So eto na siya. Nagupit na namin na para pambanderitas, di ba? At madali lang siya, pinagpatong-patong namin kanina. Tapos ginamit lang namin yung technique kanina. And okay naman siya. Feeling ko lang masyadong malaki. Sana hindi pa natin ang isa. Pero nandito na tayo ay adult pa rin. Hindi ka natin ang mga desisyon natin. Mainit ng mantika at pwede natin ilagay ito. Shit, maghihiwa-hiwalay kaya? Ayaw, naghihiwa-hiwalay naman. Parang ano ako dito, diskumpiyado ako dito. Diskumpiyado. Nagulat din ako. I mean, ewan ko. Parang complain yung kanina, parang mas plain yung itsura nito. Nagpirita naman nila paper. Parang actually, parang ganon. Naging brown envelope tuloy. Diba? Parang kang makain ng plywood. Pero ewan ko masyado tayo nanguhusga. Parang hindi siya appetizing, mukha siyang papel. Mukha siyang nabasang ano. Manila paper. Oo, gano'n nga. Parang ano? Alam ko na. Oh. Lagayan ng mani na nakatasan ng... Tama! Mukhang yun nga, Mukhang lalagyan nga ng maning nakakatasan. Pero sa camera, sa registro ng camera, mukha siyang balat ng lechon. Mukha siyang cellophane ng Yema. Medyo. Actually, hindi naman umuulan talaga ako para di ka mapahiya. As in, pare. Sorry. Tsaka ang mantika ng itsura niya. Ayun, mukha siyang art supplies, Pero mukha talaga siyang hindi pagkain. Hindi yan. Wala yan. Ikaw nga mukha kang ano. Oh. Bin, I mean... ituloy mo! Patay yung isang producer. Choice is on the case. Sorry. Yung ano, artista. Sino? Choice po sa'yo. Tangina mo, layo. Choice po, Seth. Kala ko si Choice Pempenko. Magabi na yung pintuan ni George! Yeah! Teka lang, Ano to? George, last na to. Si George mo! Araw-araw Ang badar muna yan. Matagal niya ng plano yan. Mamimili pa nga po siya kung plastic na pinto. Ayan, hanapin nyo. Para sa'yo, George. Tapos, salsa. Uy, yan. Yan, pare. At eto na ang ating nachos. Fake nachos na ginamitan natin ng lumpia wrapper. So, ano pang kailangan gawin, Jerome? Mag-slow mo ka na ng konti. Tikman na natin yan para si George. Ay, Han, patanggal nga. Tanggal na? Parang may lasa na yun. Uy, narinig niyo yun? Pakinggan nyo. Wala itong lasa. Katulad nung kanina. Pangalawa, yung molo wrapper. Pero, mas okay siya. Idong totong. Come here. Ang tagal? Puta. Pwede na rin So, ano ang mas okay sa'yo? Ito o yung pangalawa? Yung previous? Ang pangalawa. Mas okay sa'yo yon? Oo. Kesa dito? Oo. Bakit? Bakit? Hindi, kailangan natin malaman. Tuloy nga na sinabi ko sana ko, my son, there's always a reason. Mas may body kasi yun. Naka-hold pa rin niya, pero kanipis eh. Ito, tira mo to Manipis nga talaga siya masyado. Yung nipis na yun yung nagbigay ng lutong property sa kanya, di ba? And kung iisipin mo namang mabuti, hindi natin papansin yung lutong niya kapag nasa lumpia kasi roll yun paulit-ulit yun di ba? Dito talagang individual sheet siya. Yung properties niya para manatiling malutong, pero tinan mo to Ito yung side na merong keso at topping. Ito yung side niya sa kabila. Hindi siya nagsag, di ba? Kainin natin yan. Malutong siya. Okay, parehas walang lasa yung pangalawa at itong pangatlo. Pero para kay Alvin, okay daw yung pangalawa kasi tama nga siya. May body. Tama ka dun. Kasi yung nachos, medyo makapal yun. Di ba? And yung kanina, honestly, alam mo bakit siya kumapal? Doble-doble na kasi yun. Tinamad na kami himayin. Di ba, no? Napupunit kasi, di ba, midis. So, iba doon, doble-doble pahina na. Bakit natin pinoproblema tong bagay na to? Bakit? Gayong ang nachos naman ay easily accessible. Hindi yun yung point nito. Ang point nito is yung pagtitingin dun sa mga pangkaraniwang ingredients sa paligid natin in a new perspective, in a different light. Kumbaga, alam natin na pwedeng gawing potato chips ang patatas. Pero,
Yung potato chips ba, alam natin na pwedeng gawing nachos? Maaaring iba sa inyo, naisip na yun. Maaaring iba sa inyo, nagawa na yun. Pero siguro yung iba, hindi. Katulad ko, sumagi lang sa isip ko yun. Actually, ang nagbigay inspirasyon talaga doon, chili cheese fries eh. Diba? Kasi technically, ang chili cheese fries ay french fries na parang nachos. Sabi ko, bakit hindi potato chips? Diba? Sinundan lang namin ng dalawa pang pwede kasi ayoko naman ng isa lang. So, tinignan ko sa paligid ko. Yung molo wrapper at yung lumpia wrapper na in its essence, parehas silang wrapper, parehas silang harina na manipis, di ba? Na baka gumana nga dito. And pare, ako natuwa ako sa resulta ng experiment to kasi lahat ng sinubukan natin gumana. Okay silang lahat. And wala dito, di ko na gagawin ulit kadiri. Wala, lahat to gagawin ko ulit kasi may kanya-kanya siyang properties talaga. Kung maglalagay kasi, halimbawa, ito para sa mga restaurant owners yan, lalagay kayo nachos. Typical na nachos. Nachos. Okay, sige, nachos. Lalampang karaniwan lang. Pero kunyari ilalagay nyo dyan, potato chip nachos sa menu nyo. Ay, puta, ordering ko yan, par. Ay, puta talaga. Putang So, yun nga. Sana i-try nyo lahat to. Tapos kayo ang mag-draw ng sarili nyong conclusion kung ano ba yung okay para sa inyo. Kasi it's another way of expressing your creativity. Kumbaga, harutin mo yung mga ingredients sa paligid mo. Kung eto nga, may naisip ako ngayon lang. Uy! Pusay baka marinig nila. Dali, maganda idea to. Maganda Pusod idea. sa pusod. Oo, tasag tayo. Ay, bubulong ko na lang sa'yo. Ang chips nachos. Pwede. Wala, laruin nyo lang. Yan naman ang pagluluto di ba? Kaya yung mga inaanak, sana nag-enjoy kayo sa episode do kahit nag-experiment lang tayo. Hindi ko alam kung gaano kahaba lalabas yung video na to, pero in-intend ko to na maging maikli lang. Pero feeling ko kalahating oras pa rin to, di ba? Kaya maraming salamat mga inaanak. Kita ulit tayo sa susunod na upload at yun ay sa... Hindi ko alam eh. Cut! Dan 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 dan. Oh, masarap eh. Oo. Ay, para sa sabi mo, hindi masarap luto ko sa harap ng mga inaanak ko Oh, ngiti habang umuwi. Face the wall. Face me. Face me.